Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang reaksyon ni Garcia, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So matapos nga pong manalo ni Stephen Fulton sa ikalawang pagkakataon kontra sa 2-Division World Champion Brandon Figueroa sa naging rematch nila kahapon, kaya naman nasungkit niya ang WBC Featherweight World Title belt. Dahilan kung bakit isa na ulit siyang ganap na World Champion. At dahil po isa na namang kampiyon si Fulton, kaya naman na iniisip ng mga fans na magiging automatic 5-Division World Champion na ang current undisputed Super Bantamweight World Champion Japanese monster na Oya Inoue sa oras na umakyat na ito ng 126-pound featherweight division. Alam naman po kasi nating lahat na ito na ang huling taon ni Inoue sa Super Bantamweight dahil plano na nitong sumabak sa featherweight division sa susunod na taon. At dahil isa si Fulton sa mga kampiyon ngayon ng featherweight, kaya malaki ang posibilidad na muli itong makalaban ni Inoue para sa titulo, kung saan magiging challenger ulit si Inoue. At dahil tinalo ni Inoue nang walang kahirap-hirap si Fulton magdadalawang taon na ang nakakalipas, ay ang siyang dahilan kung bakit kumbinsido ang mga fans na muli itong tatalunin ni Inoue sa oras na magtagpo ulit sila sa ibabaw ng lona. At kapag nangyari yon ay magiging isang ganap na 5-Division World Champion na ang binansagang halimaw ng Japan. Subalit depensa naman nga po ni Fulton ay hindi daw natin pwedeng ikumpara yung naging laban niya kay Inoue dati dahil pigang-piga na daw kasi siya nun sa Super Bantamweight. Ibang usapan na umano ngayon na sa featherweight division sila magtatagpo ni Inoue kasi mas komportable na umano ang kanyang timbang dito. Yan umano ang dahilan kung bakit hindi naging mahirap sa kanyang talunin si Figueroa kahapon kumpara noong una silang magtuo sa Super Bantamweight. Kaya naman kayo na lang po ang humusga kung sa palagay nyo ay kaya bang talunin ni Fulton si Inoue sa featherweight division. Sa kabilang banda naman mga idol ay bagamat nga po isang napakagandang laban ang napanood natin kahapon sa pagitan ng former WBA Junior Welterweight World Champion Pitbull Isaac Cruz at ng kapwa nito Mexican knockout artist Angel Fierro, kung saan nakuha ni Pitbull ang panalo via unanimous decision, ay tila hindi nga po napabilib ang dapat sana'y kalaban ni Pitbull sa buwan ng Mayo na si Ryan Garcia. Ilang beses po kasing natamaan ng mga solidong suntok si Pitbull sa buong laban kahapon, kung saan may mga pagkakataon pa na nayanig ito ng gusto. Kaya naman ayon kay Garcia ay pag siya daw ang nakasagupa ni Pitbull ay magmimistulang target practice lang daw ito sa kanya dahil wala daw itong depensa at napakadali lang tamaan. Sa madaling salita ay kumbinsido si Garcia na knockout lang din ang sasapitin sa kanya ni Pitbull. Para po sa mga hindi nakakaalam ay nakatakda na sanang magtuos ang dalawa ngayong darating na buwan ng Mayo. Subalit sa kasamaang palad ay umatras si Pitbull sa dahilan na ayaw niya daw nang may nag-aantay ng laban habang hindi pa natatapos ang laban kontra kay Fierro. Para sa kanya umano ay masamang pamahiin daw ito. At dahil dyan kaya ang former world champion Rolando Romero na lang ang haharapin ni Garcia. Bukod dyan ay sinabi din ni Garcia na hindi na daw siya nabigla sa balitang umatras si Pitbull kasi takot naman daw talaga ito sa kanya simula pa noon. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.